Sinimulan ng Rusya ang digmaan laban sa Ukraine na may malaking arsenal ng mga misil, handang sirain ang infrastruktura ng kalaban agad. Malaki ang pag-asa ng Kremlin sa mga sandatang iyon sa labanan. Kadalasang nagpapakawala ng Iskander at Kinzhal na ballistic missile sa mga bayan, lungsod at posisyon sa unahan ng Ukraine. Matalinong estratehiya ng Ukraine ang sumira sa supply ng misil ng Kremlin na nag-iwan sa Rusya na mas kaunting paraan para maglunsad nito. Nagsimula ito nang mapansin ng mga commander ng Kyiv na may dalawang option sila laban sa banta ng mga misil ng Rusya. Maaari silang umasa sa kanilang mga air defense system, parehong lokal at inangkat mula sa mga kaalyadong bansa, upang pabagsakin ang mga misil ng Rusya habang papunta sa kanilang mga target. O pwede nilang sirain agad ang mga misil ng Rusya sa pinagmulan. Winawasak ang imbakan at mga sistemang panglunsad. Masasabi ring mas madali ang unang opsyon. Sa teorya, ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay itayo ang kanilang mga air defense at hayaang gumana ang mga ito gamit ang mga radar para matukoy ang paparating ng mga misil at mga launch platform na nagpapaputok ng mga interceptor upang pabagsakin ang mga ito sa ere, agad na inaalis ang banta. Pero may malaking problema sa planong yon. Ilan sa pinakamabilis sa mundo ang mga ballistic missile ng Rusya. Ang Iskander-M halimbawa ay isang short-range ballistic missile o SRBM na kayang lumipad sa bilis na hanggang Mach 7 na katumbas ng mahigit 5,300 milya bawat oras. Ang mga missile na ito ay gumagamit ng Inertial Navigation Systems, INS, Global Navigation Satellite Systems, GLONASS, at Terrain Contour Matching Technology para lumipad at tamaan ng mga target na may mataas na katumpakan. Maraming kumpirmadong kaso ng pag-atake ng Iskander sa Ukraine mula simula ng digmaan nang magpakawala ang Russia ng maraming Iskander missile na tumawid sa hangganan at pumasok sa Ukraine bilang bahagi ng unang pag-atake. Simula pa lang, ginamit na ang mga Iskander para sirain ang air defense ng Ukraine, mga helicopter, fighter jet at magdulot ng malaking pinsala sa militar at sibilyang infrastruktura. Totoo, dapat palaging pagdudahan at hindi basta paniwalaan ng opisyal na pahayag at estadistika ng Russia. Ayon sa Ministry ng Depensa ng bansa, noong unang bahagi ng 2025, mahigit 1,400 na mahahalagang target nang nawasak gamit lamang ang Iskander-MS. Mas mabilis pa ang Kinzhal. Isa itong ballistic missile na inilulunsad mula sa ere na may abot na hanggang 1,200 at 42 milya o 2,000 kilometro. Ayon sa ulat, kayang umabot ng Kinzhal ng Mach 10 o mahigit 7,600 milya bawat oras. Kaya kabilang ito sa 10 pinakamabilis na ballistic missile na yon. Tulad ng Iskander, nagamit din ang Kinzhal at nagdulot ng matinding pinsala sa Ukraine. Ayon sa ulat, ginamit ang mga missile para sirain ang mga imbakan ng armas, pasilidad ng gasolina, planta ng drone at mahahalagang infrastruktura. Dahil sa bilis at pagiging makabago ng mga missile na ito, karamihan sa mga depensang panghimpapawid ng Ukraine ay hindi kayang maharang ang mga ito ng maasahan at tuloy-tuloy. Kailangan nilang umasa sa US Patriot System para magkaroon ng pagkakataong mapigilan ang mga tulad ng Kinzhal at Iskander bago pa man tumama sa kanilang mga target. Sa kasamaang palad, kulang ang Ukraine ng mga sistemang ito para sa buong bansa. Mas malaking problema pa ang kakulangan ng mga missile na PAC-3 na ginagamit ng Patriot. Hindi lang sa Ukraine, kundi sa buong mundo, kulang ang missiles dahil 600 hanggang 700 lang ang nagagawa kada taon. Hindi lang Ukraine ang gusto magkaroon nito. Maraming iba pang mga bansa ang naglagay na rin ng kanilang sariling order para sa mga PAC-3 missile at bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa $3 milyong. Kaya lalong nahihirapan ng Kyiv na makakuha ng sapat na dami ng interceptor na kailangan nila para mapaglabanan ang matinding pag-atake mula sa himpapawid ng Russia. Isang ulat noong Marso, 2026 ang nagsabi na halos 600 missile lang ang natanggap ng Ukraine sa buong digmaan. Kinumpirma ito ni Dmytro Litvin, isa sa mga malalapit na tagapayo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Hindi talaga ito sapat. Sa perpektong mundo, kailangan ng Ukraine ng ilang daang PAC-3 kada taon para mapabagsak ang karamihan, kung hindi man lahat, ng ballistic missile ng Russia. Dahil hindi perpektong mundo at limitado ang supply, kailangan tipirin ng Ukraine ang paggamit ng kanilang Patriot system. Dapat umasa ito sa ibang depensa sa himpapawid laban sa mas madaling banta tulad ng drone at cruise missile at gamitin lang ang PAC-3 sa mga pagkakataong mataas ang tsansa na mapatigil ang ballistic Iskander o Kinzhal. Kahit ganon, kung kulang ang PAC-3 na dumarating bawat taon,
hindi kayang sagutin ng Ukraine lahat ng atake ng Russia. Kaya, napilitang gumamit ng ibang estratehiya ang mga commander nito. Isang mas matalino, episyente, at mapanirang estratehiya na layong pahinain ang kakayahan ng Russia sa paglulunsad ng misil. Makatuwiran ang lohika nito. Kung mas maliit ang imbak at mas kaunti ang mga platapormang panlunsad ng Russia, hindi ito makakapagpakawala ng ganoon karaming ballistic missile patungo sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Mas kaunting mga misil sa himpapawid ay nangangahulugan na bababa ang kabuuang antas ng banta mula sa himpapawid ng Russia, na may mas kaunting panganib ng pinsala at mga nasasawi na kailangan tiisin ng Ukraine. Kahit mukhang simple ang planong ito sa papel, mahirap itong isagawa sa totoong buhay. Kailangan ng Ukraine malaman kung saan iniimbak ng Russia ang mga misil, saan ang mga launcher, at saan ginagawa ang mahahalagang bahagi gaya ng chipset at guidance system. Pag nakuha nilang datos, magpaplano sila ng tumpak na pag-atake gamit ang sariling drone at misil para magdulot ng malaking pinsala sa ari-arian at infrastruktura ng kalaban. Sa kabutihang palad, nakapag-ipon na ngayon ang Ukraine ng mga taon ng karanasan pagdating sa paghasa sa paggamit ng mga drone sa digmaan at pagsasagawa ng mga epektibong pag-ataking malalim sa teritoryo ng Russia. May napatunayan na itong track record sa larangang ito. At taon-taon, dumarami ang matagumpay na pag-atake sa mga base ng kalaban, refinery, sentro ng lohistika, paliparan, at iba pang mahalagang lokasyon. Noong 2025, ginawang pangunahing prioridad ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pagtukoy at pagsira sa pinakamahahalagang pasilidad ng misail ng Russia sa anumang paraan. Para mapigilan ang bisa ng Iskandam, nag-focus ang Ukraine sa paghahanap at pagsira ng mobile ground-based system na ginagamit sa paglulunsad ng mga missile na ito. Dahil laging gumagalaw ang mga launcher, mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon nila. Madalas ilipat ng Russia ang mga ito. Dinadala ang sistema, nagpapaputok ng ilang missile, tapos agad nililipat sa ibang lokasyon bago makarespond ang kalaban. Bukod pa rito, dahil abot ng 310 milya o 500 kilometro, hindi na kailangang ilapit ng Russia ang Iskander launcher sa hangganan ng Ukraine. Maaari nitong itago ang mga ito sa loob ng teritoryo nito. Ligtas sa karamihan ng missile at sandata ng Ukraine. Para sa ilang puwersang militar, halos imposibleng hanapin at sirain ang mga sistemang ito. Pero hindi para sa Ukraine. Matyagang nagbantay at naghintay ang kanilang grupo. Alam nilang sa huli, magkakamali ang Russia. Handa ng Ukraine kapag nangyari ito. Noong Hunyo 2025, dumating ang sandaling iyon. Iniulat ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake sa ilang Iskander missile launcher sa rehiyon ng Bryansk sa Russia. Natukoy ng surveillance team ng Ukraine ang mga sistema malapit sa Clean Sea. Pinaniniwala ang inihahanda ang mga ito para sa pag-atake sa isang lungsod ng Ukraine, malamang sa kabiserang Kiev dahil nakapwesto ang mga ito ng malapit sa hangganan ng bansa. Agad at matapang na kumilos ang unit ng Sandatahang Lakas at Security Service ng Ukraine at nagsagawa ng eksaktong missile strike sa mga launcher battery. 8 sundalong Ruso ang napatay sa operasyon at 5 pa ang nasugatan. Pinakamahalaga, isa sa 3 launcher ang nawasak at 2 pa ang malubhang nasira. Malaking dagok ito sa kakayahang pandigma ng Kremlin. Ibig sabihin, napigilan ang anumang pag-atake ng mga Ruso at imposibleng malaman kung ilang buhay ang nailigtas noon dahil sa mabilis na tugon ng Ukraine. Tandaan, bawat Iskander launcher ay kadalasang may 2 misil na bawat isa ay nagkakahalaga ng higit $3 milyong. Kaya kapag nawasak o kahit napinsala ang isa sa mga sistemang ito, hindi lang ito problema sa logistics, kundi malaking dagok din sa pananalapi ng kalaban. Matindi na ring naapektuhan ng Rusya matapos ang isa pang malaking pag-atake na sumira sa Kinsal mga launch platform ilang araw na ang nakalilipas. Bago natin pagtuunan yon, marami pang katulad nito. Kung may natutunan ka sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang Iskander-M ay inilulunsad mula sa ground-based launcher habang iba naman ang operasyon ng Kinzhal. Kasama sila sa air-launched ballistic missile. Ibig sabihin, kailangang iputok mula sa eroplano tulad ng MiG-31 interceptors at 222M long-range strike bombers. Nalaman ng intelihensya ng Ukraine na maraming 222M bomber ang nakaimbak sa iba't ibang paliparan sa Russia at ang ilan ay daan-daan o libo-libong milya ang layo sa hangganan ng Ukraine. Kung mapinsala, mapatigil sa paggamit o tuluyang wasakin ng Ukraine ang ilan sa mga bomber na yon, malaking malilimitahan nito ang kakayahan ng kalaban na maglunsad ng mga Kinzhal
sa nakikinita pang hinaharap. Ang ganitong klaseng komplikadong operasyon ay napakahirap isagawa. Nangangailangan ng mga buwan, kung hindi man taon, ng pagpaplano at matinding pagtuon sa pinakamaliit na detalye. Kahit maliit na aberya ay maaaring sumira sa pinakamaingat na plano. At alam ng Ukraine na baka isa lang ang pagkakataon nila para sa ataking ito. Ginawa ng intelligence team at komandante ng Ukraine ang palagi nilang ginagawa sa digmaan. Hindi nagmadali o nagpanik. Naghintay sila ng tamang pagkakataon, bumuo ng isang estratehiya na magbibigay sa kanila ng pinakamagandang tsansa na magtagumpay. Kinailangan ito ng mahigit isang taon ng paghahanda. Pero noong Hunyo 1, 2025 nagbunga ang kanilang paghihintay. Isinagawa ng Ukraine ang ngayoy tanyag na Operation Spiderweb na pag-atake. Itinago nila ang 12-12 ng drones sa mga truck na mukhang pang-sibilyan, saka pumuwesto sa mga estratehikong lugar malapit sa mga paliparan ng Russia sa bansa. Sa tamang oras, sabay-sabay na pinalipad ang mga drone at inatake ang 5 paliparan. Walang naitalang ganitong pag-atake noon, at kahit ang pinakamagagaling na militar ay mahihirap ang bumuo at magpatupad ng ganitong plano. Sa kung anong paraan, nagawa ito ng Ukraina. Nawasak ang humigit kumulang 7 hanggang 11 sa mga 295 MS at 222 M3 na bomber ng Rusya sa proseso. Ilang eroplano rin ang nasira. Marami ang di na maayos. At halos 1 katlo ng bomber fleet ng Kremlin ang nawasak ayon sa ilang pagtataya. Maharing ito na ang pinakamalaking dagok na tinamo ng Rusya sa buong digmaan sa ngayon. Pero hindi tumigil ang Ukraina. Katatapos lang ng Operation Spiderweb nang naghahanap na ng bagong targets ang mga ahente ng Ukraina, determinado ng wasakin ang kakayahan ng Rusya sa pag-atake gamit ang mga misil. Noong Marso, 2026 umatake na naman sila. Ngayon, hindi na mga imbakan ng misil o plataporma ng paglulunsad ng Rusya ang tinarget, kundi ang mahalagang infrastruktura, ang pabrika ng Kremlin sa rehiyon ng Bryansk para maging eksakto. Sa unang tingin, maring hindi mukhang mahalaga ang microelectronics plant na ito. Pero dito mismo, ginagawa ng Rusya ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang malawak na arsenal ng mga misil. Ang mga chips at microprocessor na nagpapatakbo sa mga tulad ng Iskander ballistic missiles, pati na rin ang Pansir, Topolm at Bulava missile systems, at ilan sa pinakamagagaling na air defense complexes ng Rusya, gaya ng S-300 at S-400. Ang planta, na unang nagbukas noong 1900 at 58 ay kasali rin sa paggawa ng isa sa pinakabagong cruise missile ng Rusya, ang Azdelia 30. Sa bigat ng warhead na higit sa 1,000 at 750 pounds o 800 kilo, at abot na distansya na hanggang 900 at 30 milya o 1,000 at 500 kilometro. Hindi biro ang misil na ito. Maaring gamitin ang Su-34 na eroplano para dito, at tinatayang may higit 120 ganitong eroplano ang Rusya. Kaya posibleng magsagawa ng malalaking pag-ataking panghimpapawid laban sa mga target ng Ukraine sa hinaharap. Naranasan na ng Ukraine ang bagsik ng misil na ito. Noong unang bahagi ng Marso, 2026, pinaniniwala ang isa o higit pang misilang ang sumira sa gusaling tirahan sa rehiyon ng Kharkiv, na nagresulta sa 10 patay at higit 100 sugatan. Malaki ang posibilidad na galing sa Kremlin plant, ikalawang pinakamalaking tagagawa ng microelectronics sa Russia, ang ilang pangunahing bahagi ng misilang iyon at iba pa. Kaya pinasabog ito ng Ukraine. Noong Marso 10, nagsagawa ang sandatahang lakas ng bansa ng tumpak na pag-atake gamit ang Storm Shadow missiles na ipinadala sa Kyiv mula France at United Kingdom para magdulot ng matinding pinsala sa pasilidad. 7 misila ang tumama sa pabrika, na nagresulta sa pagkasira ng pangunahing gusali at paghinto ng paggawa ng bahagi ng misila. Mahalaga ito dahil kung walang chips at iba pang elemento, hindi makakagawa ang Russia ng sapat na misila tulad ng Iskandam at Izdelia 30 para malampasan ang depensa ng Ukraine. Bukod pa rito, pinaniniwalaan na ang ilan sa mga kagamitan na ginamit sa pasilidad ay orihinal na nagmula sa mga bansa tulad ng Estados Unidos at Hapon. Marami sa mga kagamitang yon ay lumana. At dahil hindi nakikipagnegosyo ang Estados Unidos at Hapon sa Russia na yon, halos imposible para sa Kremlin na palitan ng kagamitang yon at muling paandarin ng pabrika. Ang mga lugar tulad ng Taiwan na namungguna sa microelectronics ay walang interes tumulong sa Russia. Kaya lalong nadadagdagan ng problema ng Moscow nang walang malinaw na solusyon. Dahil dito, maaring tumagal ng ilang taon bago muling maitayo ng Russia ang pasilidad at maibalik ang dating kapasidad nito. Samantala,
maaring mapilitan silang gumamit ng mas matindi at desperadong mga hakbang, tulad ng pagpupuslit ng mga chips mula sa ibang bansa para lang mapanatili ang pagpapatuloy ng kanilang missile program. Kahit ganon, mahihirapan pa rin silang gumawa ng mga missile gaya ng Iskandar sa daming nagagawa nila noon. At magandang balita yon para sa Ukraine, na dahil dito ay mas magiging madali para sa kanila ang pagpaplano ng susunod nilang mga hakbang, na maaring kabilang ang karagdagang pag-atake sa iba pang mga planta ng produksyon, mga plataporma ng paglulunsad, o mga imbakan ng bala sa iba't ibang bahagi ng mga reyon ng Russia. Napatunayan na ng mga puwersa ng Kyiv na kaya nilang tamaan ng Russia kahit kailan at kahit saan. Habang humihina ang kakayahan ng Russia sa pag-atake, lalo namang lumalakas ang kakayahan ng Ukraine sa pag-atake. Sa simula ng digmaan, hindi naman kilala ang Ukraine bilang malaking puwersang militar. Wala itong malawak na industriya ng depensa o reputasyon sa paggawa ng nangunggunang sandata at sistemang pangdepensa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, malaki na ang nagbago. Daandang lokal na kumpanya ng depensa ang naitatag sa Ukraine, pinagsasama ang mga developer, designer at inhinyero para lumikha ng makabagong inobasyon sa militar na ika-21 siglo. Ang Firepoint ay isa sa mga kumpanyang ito. Itinatag sa simula ng digmaan, unang gumawa ang Firepoint ng mga pang-ataking drone na pangmalayuan at panggitnang layo na naging ilan sa pinakakaraniwang unmanned aerial vehicle ng militar ng Ukraine, nagamit sa mahigit 50% ng strike mission ng bansa. Pagkatapos, nagpatuloy pa ang Firepoint at dinevelop ang Flamingo, isang long-range cruise missile na may dalang payload na 2,500 pounds o 1,150 kilo. Sa bilis na umaabot ng 500 at 60 milya bawat oras o 900 kilometro bawat oras. Kayang abutin ang distansyang humigit kumulang 1,800 at 50 milya o 3,000 kilometro ang Flamingo, ay mabilis na naging isa sa pinakamabisang sandata na magagamit ng Ukraine. Gamit ang satellite guidance para matukoy ang target at mababang lipad para makaiwas sa pagtuklas at pagharang habang papalapit sa destinasyon. Noong 2026, nagkaroon ng ilang kumpirmadong ulat ng Flamingo missile attacks sa mga pasilidad militar ng Russia na malaya sa frontline. Kabilang sa mga target ang Votkinsk Machine Building Plant sa Udmurtia, kung saan binubuo ang mga ballistic missile, ang Kapuscinyar Missile Test Range sa rehiyon ng Astrakhan, isang Grau Ammunition Depot sa rehiyon ng Volgograd, at isang pasilidad ng Federal Security Service o FSB sa sinakop na Crimea. Dahil napatunayang kapakipakinabang ang Flamingo at ang iba pang mga missile tulad ng Neptune at Long Neptune ay nagpapalakas din sa arsenal ng Ukraine, unti-unting napapantayan ng mga puwersa ng Kyiv ang lakas ng Russia pagdating sa kakayahan na magkabilang panig sa missile. At hindi pa dito nagtatapos iyon. Abala na ang Firepoint sa paggawa ng medium-range ballistic missile na FP7 na posibleng magdulot ng mas matinding pag-atake sa mga target ng kahaway sa mga susunod na buwan. At yan ay isang kumpanya pa lang. Sa buong Ukraine, patuloy na nagtatrabaho ang mga defense contractor sa mga bagong drone, defensive system, missile platform, at iba pang military innovations para bigyan ng mas malaking tsansa ang bansa na makaligtas at manalo sa digmaan. Samantala, patuloy na naghahanap ng bagong target at nagpaplano ng susunod na hakbang ang sandatang lakas ng bansa. Kapag nakakuha ng mas malalakas na missile ang Ukraine at humina ang kakayahan ng Russia sa Kinzhals at Iskandars, mapupunta sa Ukraine ang balanse ng kapangyarihan. At ang buong kwentong ito ay isa na namang halimbawa kung paano ang matalinong estratehikong pamamaraan ng Ukraine sa digmaang ito ay patuloy na nagpapahintulat sa bansa, na salungatin ang lahat ng posibilidad at higitan ng malayo ang mga inaasahan. Ngayon, matututuhan mo sa videong ito kung paano posibleng naputol na ng mga pag-ataking malalim ng Ukraine sa teritoryo ng kalaban ang huling mahalagang lifeline ng makinarya ng digmaan ng Kremlin. Bilang alternatibo, panurin ang videong ito upang malaman ng tungkol sa susunod na henerasyon ng mga drone ng Ukraine na pinapagana ng AI, na ngayon pa lang ay nagdudulot na ng takot sa mga sundalong Ruso at sa kanilang mga opisyal. At maaring sapat na ito upang baguhin ang takbo ng digmaang ito sa parang hindi kailanman inakala ng sinuman. Para sa karagdagang pagsusuri at balita sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang labanan, mag-subscribe sa The Military Show Mayon.